So naganap na nga po ang pangalawang laban sa professional boxing ng bagitong 17 anyos na prospect na si Dylan Capetillo sa undercard ng David Benavides versus Zurdo Ramirez. At sa laban nga po na ito ay binigyan agad ng mabigat na pagsubok si Capetillo ng kanyang promoter na si Oscar De La Hoya upang makita kung malaki ba talaga ang potensyal nito. Kaya naman dahil dyan ay ang binigay na kalaban kay Capetillo ay si James Pearce, isang 34 years old na may undefeated record na 2 wins with 2 knockouts at walang talo. Dito ay nasubukan talaga agad si Capetillo dahil ilang beses agad siyang natamaan ng mga malilinis na suntok sa round 1. Pero agad pong gumawa ng adjustment ang corner nito kaya pagpasok ng second round ay nagbago na ang ihip ng hangin at siya na ang nakadami ng patamang solido. Bigo po si Capetillo na mapabagsak si Pearce dahil matibay talaga ito para sa katulad kay Capetillo na baguhan pa lamang. Pero maganda pa rin ang ipinakita ng bata, kaya sa bandang huli ay nakuha niya ang panalo via unanimous decision sa score na 39-37. Ito po ang nagsilbing pangalawang panalo ni Capetillo sa professional boxing at nangyari ang lahat ng yan sa loob lamang ng 3 linggo. Asahan po natin na mas lalo pa itong magiging aktibo at lalaban lagi halos buwan-buwan. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong talunin ni Naoya Inoue si Junto Nakatani via unanimous decision ay muli naman nga pong bumanat si Paulie Malignaggi na nagsilbing tune-up fight lang umano si Nakatani para kay Inoue nang dahil sa naghahanda na daw ito para sa mas malaking laban kontra kay Jesse Bam Rodriguez. Ito ay matapos niyang pasigundahan ang sinabi ng promoter ni Rodriguez na si Eddie Hearn na nasa maagang parte na daw ng negosasyon at pag-uusap ang kampo ni Inoue at Rodriguez para sa isang mega fight. Subalit ganun pa man nga po ay hindi naman siguro tama ang sinabi ni Malignaggi na tune-up fight lang para kay Inoue itong si Nakatani. Dahil pinaghandaan talaga ito ni Inoue at kitang-kita naman kung gaano siya nahirapan sa laban upang maitawid lamang ang panalo. Maging si Inoue mismo ay binida si Nakatani na sobrang galing daw nitong fighter at nagrabe yung pressure na naramdaman niya bago ang laban. Kasi sa lahat umano ng nakatapat niya ay si Nakatani talaga yung may pinakamataasan tsansa na makatalo sa kanya. Pero base naman sa ipinakita niyang performance ay madaming fans sa Estados Unidos ang nagsasabi na may kalalagyan daw si Inoue kay Rodriguez kapag nagtuos ang dalawa dahil kapansin-pansin umano na humihina na si Inoue at nawala na yung pagiging mabagsik na halimaw nito. Habang si Rodriguez naman umano ay sa edad na 26 anyos ay palakas pa ng palakas habang tumatagal. Kaya naman ito na umano yung pinaka-perpektong panahon para labanan si Inoue. Pero syempre bago ang lahat ng yan ay kailangan niya munang lagpasan ang mabigat na hamon na nag-aantay sa kanya sa susunod na buwan kung saan lalabanan niya ang current WBA Bantamweight Champion si Antonio Vargas. Samantala ayon nga po kay Timothy Bradley Jr. ay may mga nababalitaan umano siya na dadalo ang Mexican superstar Canelo Alvarez sa T-Mobile Arena mamaya para panoorin ang Mexican Showdown sa pagitan ni David Benavides at Zurdo Ramirez. At dahil dyan ay binanata ni Bradley si Canelo. Ayon kay Bradley ay wag na daw umepal si Canelo at magpapansin sa mga tao sa venue kasi wala naman daw itong bayag na lumaban kay Benavides. Magpakita na lang daw ito sa event ni Benavides kung sila na ang magtutuos at handa na siyang sagupain ito sa ibabaw ng lona. Hanggat hindi umano ito ginagawa ni Canelo ay lagi niyang iisipin na duwag ito kay Benavides hanggang sa tumanda na sila at uugod-ugod na. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.